DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras sa Bishop Buddy Ballesteros, alas 8:08. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo. Para tama ang alam mo, tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L. Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. I received a call from the President, Rodrigo Roa Duterte, at approximately 5 a.m., instructing me to meet him at his residence in Doña Luisa, Davao City. I was already acquainted with the mayor, having served as the station commander in one of the police stations in Davao City during his tenure. During our meeting, he requested that I will locate a PNP officer or operative who is a member of the Iglesia ni Cristo, indicating that he needed someone capable of implementing the war on drugs on a national level, replicating the Davao model. Sabi nila na laban daw ang anak ko. Hindi makalaban ang anak ko. Kaya masakit sa akin. Hanggang ngayon kinukuha kong hustisya sa aking anak. Bakit po hindi kayo nagsampa ng kaso? Kung wala po kami pera, saka po hindi po amin ang batas. Napapansin ko na habang bibigyan ng salaysay si Baby Rosales, siya ay nakatingin kay Colonel Garma. Tinitingnan ko lang po siya kung anong naramdaman bilang anak na namatayan po. Sakit sa ang dibdib. Kaya tinitingnan ko siya. Sana naman maintindihan niya. I am very sorry in behalf of my men na nagkamali sa inyo. I'm very sorry. But I cannot control all of them. I am sorry to all victims kung hindi ko na-investigahan isa-isa yung case nyo. Kaya ako dito sa Pilipinas, November 17, ang sumundo sa akin si General Bato at sinabihan niya ako na aminin mo na sangkot ka sa kalakaran sa droga dito sa Pilipinas. Idawit ko si Peter Lim at si Laila de Lima para madiin na sila. Kapag hindi raw ako sumunod sa plano, pwedeng mangyari sa akin ang nangyari sa ama ko. Yan po ay totoo, hindi gawa-gawa to. Damdaming Bayan. Lagang malupit ang mga nangyayari ngayon, ano ha? Pero sabi nila ala daw palang binatbat si Colonel Ruina Garma kay Mayora Alice Guo. Ang Alice Guo, ang hirap pakantahin. Ayan. Pero ang Colonel Garma, kumanta ka agad. Ha? Samantala ito ay napakalapit kay dating Pangulong Digong. Ano kaya ang kapalit niyan, Attorney Sal Panelo? Ha? Gagawin nga kaya state witness. At itong si Kerwin Espinosa po, mahabigan, malupit din yung kanyang statement, ha? Yung kanilang, actually parang binasa yung mga statement nila, ha? Ikinanta naman si Senator Bato de la Rosa. Talaga namang weather talaga, Mr. President Erap. Kumusta ka na, sir, ha? Abay, noong kampanya noong 2016, presidential election,
kapag sinabi ng dating Paul Digong na uubusin natin mga drug lord, ayan, mga drug pusher, mga drug addict, palakpakan ng mga tao, ha? Pero, ayan, ngayon po mabigan, iba na ang sitwasyon. Ayan, abay, kulang na lang, ipako sa krus ang dating Pangulong Digong Duterte. Damdamin Bayan. Well, yan ay dahil naman sa sinasabing extrajudicial killings. At ang tanong natin dito, mahabigan, ano kaya ang reaksyon ng dating Pangulong Digong Duterte na itong malalapit sa kanya, katulad ni Colonel Ruyina Garma, ay idinadawit ang dating Pangulong Digong. Nasa ating linya po, mahabigan, ang Chief Legal Counsel ng dating Pangulong Digong Duterte, former Press Secretary Attorney Salvador Panelo. Attorney Sal, magandang umaga po sa inyo, Attorney. Good morning, Deo. Yes, sir. Ayan na. Sa ganitong mga sinasabi ni Colonel Ruyina Garma laban sa Pangulong Digong, nakausap niyo na ba ang Pangulo? Ano po ang sabi ng dating Pangulong Digong Duterte? Alam mo, unang-una, Opo. parang pinalalabas sa mga balita. Kagaya mo, parang paniwalang-paniwala ka na nililink ni Garma si Digong, dating Presidente Duterte, doon sa mga extrajudicial killing. But if you will examine the affidavit, you will discover na ang tingin ko as a lawyer, this was craftily made by a lawyer para yung namimilit si Ruyina Garma na ituro si Presidente at siraan si Presidente, pinagbigyan niya, but at the same time, yung kanyang affidavit will never stand in court. Tignan mo number one, sabi niya, tinawagan daw siya ng 5 ng umaga noong May 2016. Deo, yung May, hindi pa siya presidente noon. Baka hindi pa siya nahahalal noon So before election pa, June na election, Before, either before election yun or after election, but whichever, he has not become the president of the country. Hindi pa nag-assume na presidente. That raises immediately the probability that the event never occurred. That's number one. Number two, according to Ruyina Garma, hindi siya kasama doon sa Davao Model. Katunayan, nung iniimbitahan daw siya, tinanggal niya. Madaling sabi, if she's not even a part of it, or was never a part of it, how in the world can she know about the details of the so-called Davao Model Plan? Pangatlo, sa ngayon sa kanya, yung mga dinidetalye niya, sabi niya, it was conveyed to me. I was informed. I overheard. Madaling sabi, puro hearsay. Wala siyang personal knowledge. Yun ang nakikita ko. Kaya mukha ka akong itong si Ruyina, mukhang pinilit ito, tinakot ito. Kasi tanda mo, nakakulong ito. Baka, sabi niya, pag hindi ka gumawa ng ganitong affidavit, hindi kumanta. Kasi anong ikakanta niya? There's nothing to sing. Ang kantang sinasabi mo, yung sinasabi ko ngayon sa'yo na parang imposible mangyari kasi hindi naman siya part. Hindi naman niya alam. Di pa presidente si Digong. Madalit sabi, malabo. Kaya napilitan siya para pinagbigyan niya at the same time, hindi rin siya mapapasama. Yan ang tingin ko dyan. So sa inyong pananaw, Attorney Sal, bilang kapalit, gagawin kayang state of witness itong si Colonel Garma? In other words, Deo, what I'm saying is, if people think, yung mga gullible, yung bastang naniniwala, na this is a smoking gun, it is, as I describe it in the Manila Times column ko ngayong araw na ito, it's a smoking dud. Smoking dud. Sweeties, kumbaga. Pero, Attorney, nakikita natin na ang direksyon ay papunta kay dating Pangulong Digong, Senator Bato at maging si Senator Bongo, itong mga malalapit sa Duterte administration noon. Ano ang nakita? Deo, di ba? Sinimulan na nila yan. Sinimulan nila kay Arroyo. And then sinunod nila si BP Sara.
And then sinunod nila si Digong. Mamaya si Kibuloy naman. Mamaya balik na naman kay Inday. Balik na naman kay Digong. Punta naman kay Bato. Punta rin kay Go. Wala, ganyan talaga. Kung sabi mo nga kanina, ibang panahon ngayon. Weather. So, Pero alam mo, Deo, may hangganan lahat yan. May hangganan yan. So, Attorney Sal, so ano po ang reaksyon? Ano ang balak ninyo? Ano ang balak ng dating Pangulong Digong sa ganitong mga akusasyon Wala. laban sa kanya? Wala. Kasi nga, natatawa lang siya sa ginagawa nila. Hindi ba haharap, hindi ba i-advise sa Pangulong Digong na humarap sa Quadcom at siya mismo ang maglinis sa ganitong mga aligasyon? Hindi ba, unang-una, nagsalita na siya na mag-ano siya, attend siya. Pangalawa, wala naman siya tinatanggap na imbitasyon. Puro lang salita na nag-imbita. Wala naman. Wala siyang natatanggap na imbitasyon. Sa ganitong mga aligasyon, wala ba kayong balak bilang abogado ni dating Pangulong Digong na kasuhan itong mga nagbibintay sa kanya ng ganito? There's nothing to sue. Ano bang isusu mo kay Garma Sinasabi ko na nga sa'yo na puro hearsay. Puro hearsay nga At the same time, hindi pa nga siya presidente. So wala nga It's a dud, Deo. It's nothing. Ayan. Paninira lang talaga. Ginagawa lang paninira sa kanya. Sanay naman si presidente nun di ba? Kahit nung mayor pa siya. Wala yan. Ang mahalaga, Deo, Opo. ang kanyang trust and popularity rating remains astronomical. Kumbaga, ang tao, kilala siya, naniniwala sa kanya, pinagkakatiwalaan siya. Ayan. Itong ICC, hindi niyo ba pinapansin ito, Attorney Sal? Hindi rin pinapansin. Una-una, sabi nga ni Presidente Marcos Jr., following the statement of the President, former President, it has no jurisdiction whatsoever. Kaya wala yan. Kahit pa mag-issue sila ng warrant, wala rin yan. Kita mo si Putin, di ba? May warrant na ba rin? Ano nangyari? Wala. Ayan. Kaya lang kung makipagtulungan ng administrasyon na Attorney Sal, paano ito? Wala. Kahit na makikipagtulungan, alam mo, pag halimbawa, may warrant, assuming na may warrant. Opo. Pero hindi ako naniniwala may ipagtulungan kasi pag ginawa ni Presidente Marcos Jr. yan, it's a betrayal of the public trust, which is an impeachable ground. Masisira siya dyan. Kaya nga napupuri ko siya ng gusto dahil tinutuloy niya yung stand na walang jurisdiction. Ayan. Pero kung imbitahan ang dating Pangulong Digong sa pagdinig ng Senado kaysa Kamara, siya po ba ay haharap, attorney? Hindi ba sinabi niya na sa press conference niya na a-attend siya kung may imbitasyon? Wala namang imbitasyon hanggang ngayon. Okay. Anong advice niyo kung iimbitahan siya ba'y haharap? Haharap yun. Abogado yun Kaya lang, ang pasubali niya lang, sabi niya sa akin, ang problema dyan, sabi niya, itong mga miyembro, pag hindi nila gusto, sagot mo, contempt. Pag medyo pati buhay mo pinakikialaman, at chismosa pa. Sabi niya, kaya kuminsan parang useless umattend. But at the same time, iniisip ko rin na umattend ako para i-educate ko sila. Kaya hindi ba sabi niya, I will attend provided the questions are educated, not irrelevant or stupid or invasive sa privacy ng tao. Ayan. Okay, attorney. So, wala bang plano ang dating Pangulong Digong na maglabas din ng statement sa ganitong mga aligasyon sa kanya? Wala. Pag mga ganyang aligasyon, hindi mo mapagsalita yan. Ako na lang nagsasalita. On my own. Ayan. Okay, Attorney Sal, maraming salamat at hintayin natin kung magpapadala ng imbitasyon ang Senado kaya Quadcom sa dating Pangulong Digong. Kumusta po siya nga pala? Sige. Kumusta nga pala ang dating okay Pangulong? Si Presidente Duterte is in good health, lalong-lalo na kung maganda mga katabi niya. Inspired. Ayan. Okay. Sige, magbo-board na ako. Okay, Attorney Sal. Thank you. Thank Good you. morning. Thank you. Mahabigan na. Thank you, sir. Daming bayan.
Attorney Salvador Panelo, dating Chief Legal Counsel ng dating Pangulong Digong. Ayan, ibabaliwala lang daw po mahabigan ang ganito mga aligasyon ng dating PCSO General Manager, dating Colonel Royina Garma, na talaga namang alam na marami na malapit sa dating Pangulong Digong. Pero kung ipapatawag daw, General Secretary tuloy, Congressman Romy Acop, ayan, Congressman Barbers, abay haharap daw po ang dating Pangulong Digong. Ano masabi mo, Mr. President, sir? Maayong buntag? The order is dead or alive. Chill lang, sir. That is a freedom of expression. Ganon? Ayan. Talagang ganyan po mahabigan. Pero mainam di ayan siguro ang abangan natin kung magpapadala nga ba ng imbitasyon at haharap ang dating Pangulong Digong. Yan ang pinakamagandang sigurong abangan. Christmas is just around the corner. Ay, Apo, good morning, Mr. President. What is happening to our country, Mr. President? Apo Lucas Bersamin. Ay, napudot mo ti politika DJ Abra, Apo. Ay, nakatalaga dahil mga mainit na issue ngayon. Oy, paalala nga pala mga kuya, ha? May gun ban ngayon dito sa Metro Manila, ha? Ilang days ba? 4 days, ha? Effective ngayon, ha? Ayan, dahil po sa Asia Pacific Summit. Ito, Disaster Risk Management Conference. Kaya maraming checkpoint po dito mahabigan sa paligid ng PICC, ha? Yung mga dumadaan dyan sa World Trade, ha? Ayan. Sarado po yan. Kaya tayo kanina umikot din, ha? Umikot pa sa monumento. Monumento. Good morning mga kuya. Full tank nyo na, ha? Abay, medyo malaki ka ang oil price increase bukas. 250 sa gasolina at diesel. Grabe naman ito, ha? At congrats din kayo. Ay, naimbang bigat, Apo Commissioner Bienvenido Rubio, ha? Abay, mahalikan ka ni Finance Secretary Ralph Recto nito, ha? Abay, tumas daw yung kanilang koleksyon ng 4.61%, ba? Galing mangolekta, ha? Paligsan sila ni BIR Commissioner June Lumagi. Babalikan po natin lang pang mga issues. Mamaya tingnan natin okay na ba si Senator Bato, ha? Okay, Senator Bongo Malu, ha? Ayan. Ang lulupit, weather lang talaga, Mr. President, ha? Rap, ayan. Oy, pre, ha? Nakalimutan, ha? Birthday ni Kumaring Joy ngayon, ha? Ay, Maring Joy Melendres, happy birthday. Ayan. Abay, binabati ka rin ni Joma. Ayan. Sana hindi ka makalimutang batiin ni Rap. Painumin natin ng Memo Plus Gold. At nga pala, ha? Birthday nga pala ngayon ni Supreme Court Associate Justice Ricky Rosario, ha? Binabati ng mga brethren na justice ng Supreme Court. Justice Joe Lopez, Sam Gaerlan, at bumabati rin ang gigulo ng Supreme Court, Associate Justice Maidas Marquez. Damdamin Bayan. Oras Chief Justice Alexander Jesamundo, alas 8:27. Ang balitang ito ay hatid sa... Merry Christmas and a Happy New
from DZRH. Merry Christmas, Sister L. Merry Christmas, Lakay, at Merry Christmas po sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin. Ilang days before Christmas. 72 days, Lakay. Wow! Pasko na po. Ang bilis ng panahon na Senator Bato de la Rosa, ha? Pero ang ninong ng bayan sa ating DZRH Malakas Aguinaldo Promo, nasa Barangay San Agustin, Malabon City. Puntaan ka agad para mabigyan ng premyo Aguinaldo. Paunahan lang po yan, ha? Ang Yes. pinaka mauuna ay mag-uwi ng cash at merong groceries. Mayroon pa palang paano, Lakay? Tumbler. Ayan, yung lagayan ng syempre, vitamin E mo. Basta huwag kakalimutan yung vitamin E. Yes, Ayan, at, Emperador Light. Pero sandali lamang, ha, abay nasa ating linya na ang Senator Bato de la Rosa. Abay mabigat itong aligasyon nitong si self-confessed drug lord na si Kerwin Espinosa. Pero para hindi masyado mainit ang ulo ni Senator Bato de la Rosa, ha? Susuntukin pala ni Senator. Baka umuusok na ang bumbunan ni Senator Bato de la Rosa laban dito kay Kerwin, ha? Palamigin mo natin ang kanyang ulo ngayong umaga. Anong papalamig mo? Sa Senado, iboto si Bato. Sagot ka ni Bato, itaga mo sa Bato. Sa Senado, iboto si Bato. Itaga niyo sa Bato. Siya ay magtatrabaho sa Senado. Sagot ka ni Bato. Sagot kita, itaga mo sa Bato. General Bato de la Rosa, numero 24 sa balota. Para senador, iboto! Paid for by Friends of Bato de la Rosa. Yan po ay bayad na pagsasahing papawid ng political advertisement ni Senator Bato de la Rosa. Senator de la Rosa, sir, magandang umaga po. Maayong buntag, Senator. Good morning, Sen. Good morning, magandang umaga, mayong buntag sa inyo, Dio, Lakay Dio. At Sister L. Sister L, ayan. Sa atin tayo subaybay, magandang umaga po sa atin. Ayan, okay. Sen, hindi naman mainit yung ulo mo ngayon. Ayan, malamig na eh. Maganda yung tulog ko, maganda. Magandang tulog. Maayos ang tulog. Kung tayo ngayon. Ayan. Yan. Anyway, Senator de la Rosa, sir, ano ang sagot nyo ngayon dito sa sinasabi ni Kerwin Espinosa na sinabihan nyo raw siya nung dumating mula sa abroad para idawit si dating Senador Laila de Lima at Peter Lim sa illegal drugs? Kaya Dio, ako unang masasabi ko, napakasinungaling na tao yan. Napakasinungaling talaga, sobra. Sobra magsinungaling. If you can recall, noong Senate hearing noon, sinabi na niya yan. Sa hearing mismo, under oath, na si Espinido, Major Espinido, tumatanggap sa kanya ng pera. Under oath yun, ha? Pero nung kinumpronta ko afterwards, after the hearing, pinuntahan ko sa kanyang kulungan, tinanong ko talaga na babagabag kasi ako eh. Tinanong ko talaga bang totoo yung sinabi mo na tumatanggap ng pera sa Espinido sa'yo. Sabi niya, pasensya ka na sir, hindi yung totoo sir, sinabi ko. Ang katotohanan sir, kapag every time tinitext ko si Espinido kung nangangailangan siya ng pera at papadalan ko ng pera, ang sagot ni Espinido sa akin palagi ay puro Bible verses. So, hindi siya tumatanggap. So, doon pa lang nagsinungaling na siya. Sinungaling na siya. At saka, ito pa, yes, sir. Yung gusto ko lang iklaro, tinawagan na naman ninyo ako, isa-isahin po yung kanyang mga mission doon. Opo. Bago ko pumunta doon kay De Lima at kay Peter Lim. Unang-una, sabi niya na sumulat daw siya sa otoridad para mag-volunteer daw siya na umuwi ng Pilipinas kasi gusto niyang harapin yung kanyang kaso. Napakasinungaling. Unang-una, lumaya siya dito sa Pilipinas, pumuntang Hong Kong, then pumuntang Dubai. Kaya siya nasukol doon sa Dubai, sa Abu Dhabi. Dahil mayroong nag-volunteer, mayroong isang OFW na, alam mo na mga OFW, they feel strongly about drugs dahil yung mga anak nila dito sa Pilipinas na pinapadalhan ng pera, yan yung palaging nadidisgrasya sa droga dahil walang parents tapos pinapadalhan ng pera, yun nabibiktima yung mga anak ng OFW, kaya galit yung mga OFW sa droga. Nung nakita siya doon,
merong nakita siya na naka-occupy siya doon siya nakatira sa yung ano ba yung term ng pinakamataas na portion ng building ng condominium building, yung pinakamataas Penthouse. 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 Apo. Yung doon daw nakatira sa penthouse ng isang mamahaling condominium building na naka-down payment na ng advance payment ng 1 year. So, sabi niya, yung information na pinadala niya sa office ko, very accurate. Sabi niya, sir, bilisan niyo sir para mahuli ito. So, pinasa ko ngayon information doon sa AIDG, kina General Pero, at sinabihan ko sila na, puntahan niyo doon sa Abu Dhabi at coordinate kayo doon sa local police ng Abu Dhabi at para mahuli yan. So po, ginawa na ni General Pero, kung lumipad sila, pumuntang Abu Dhabi at nag-coordinate sa ating police attaché doon. Kasi Colonel Magaluna, police attaché natin. At saka sa Ambassador Rizzo, nakalimutan ko yung pangalan ng Ambassador. Then, kinordinate nila sa Interpol, so nilabasan ng red notice. Nung nilabasan ng red notice, yung Abu Dhabi na mismo, pinuntahan ng ating police attaché at nagpatulong para mahuli si Kerwin. So, in short, nahuli siya. Nung nahuli siya doon, binalik sa Pilipinas. Pagdating dito sa Pilipinas, yun na, nung sinakay ko sa sakyan galing airport, the only time na nakausap kami, very briefly, yung nasa loob siya ng sakyan, at saka nung doon sa yung kinupunta ko siya sa kulungan, Among Espinido. So nasa sakyan, tinanong ko siya, Kerwin, bakit namayagpag ka kayo sa droga? Yung tatay mo at ikaw na mayagpag sa droga. At kinupunta ko pa siya, sabi ko, tingnan mo, ang sinapit ninyo ngayon. Yung tatay mo, nag-surrender sa akin, matagal nakatira doon sa White House, sinabihan ko, nagsumbong sa akin na wala na sana kayong problema kung sumunod ka lang sa tatay mo na kasi ang tatay mo, mayor na siya, ayaw na niya na mag-involve sa droga, pero ikaw matigas ang ulo mo, gusto mo pa rin sige negosyo ng droga. Sabi niya, kaya nga sir, gano'n nga sir, kaya sir, sana magpala ko sir, gusto ko nang i-correct yung nangyayari. So, ano ba talaga, sabi ko, saan ba talaga nanggaling yung source mo ng droga? Bakit ang dami yung droga? Sabi niya, sir, totoo lang sir, sabihin ko sa'yo, ang source ko sir, minsan, kay Peter Lin. Sabi ko, sino yung Peter Lin? Sa Cebu yan sir, yung Chinese sa Cebu. Tapos, minsan, kay General Luot. Nagulat nga ako, dahil General Luot ay premier eh. Bakit na-involve sa droga? Minsan na kay Peter Lin, minsan kay General Luot. So, siya ang nagbulunta ng impormasyon na yan. Hindi mo tinakot. Hindi ko tinakot. Siya nag-volunteer kay sinabi niya ba, anong idea ko about Peter Lim, hindi ko magkilala yan. Tapos yung loob, bakit ko idadawit? Kapwa ko premier yan eh. Pero honest tayo, totoo sinabi niya. So, yun, pinalabas niya yung informasyon yan. So, tinanggap natin. Ngayon, yung kay Dilima naman, diba siya pa hindi ko maalala, during Senate hearing, siya pa nagpalabas ng picture na kasama niya si Dilima sa nakita daw sila doon sa Baguio at doon daw niya binigay yung pera. Diba sinabi niya yan sa hearing, if you can recall sa hearing doon sa Senado. Sa kanya galing yung picture eh. Pinakita doon sa hearing. Ngayon, sabi ko, anong kinalaman ko sa kaso ni Dilima? Bakit ko siya tuturuan na idawit si Dilima? Wala man akong concern sa kaso ni Dilima dahil hindi man ang PNP ang nag-case build up at nag-file ng kaso laban kay Dilima. Direct yung DOJ. DOJ and BI ang nagtrabaho noon, hindi kami sa PNP. So bakit ko siya pipresurin na magsabi about Dilima? Siya pa nga nagpakita ng picture na nakita sila doon sa Baguio at doon niya binigay yung support niya kay Dilima pang eleksyon. May picture siya pinakita doon sa hearing eh. So, lahat ito yung galing sa kanya, walang pressure. At saka ako, granting, palagay natin, the remotest possibility na i-pressure siya. So, hindi ako, may mga investigador dyan, bakit ako mismo ang magtatrabaho niya, may investigador may hawak ng kaso. Pero yung sabi ko, bakit siya i-pressure na hindi man kaso namin yung kay Dilima?
DOJ man ang nag-file. No? So, sobrang sinungaling ng tao na kaya kumulo yung dugo ko dahil sabi ko, lahat na ng kabaitan pinakita ko sa kanya. Lahat ng kabaitan pinakita ko sa pamilya niya, yung asawa, yung tatay niya. Sabihin pa niya na tinakot ko siya kung hindi siya bumaligtad, papatayin ko siya or any member of his family daw ay mamamatay dahil kagaya na sinapit ng kanyang tatay daw sa kulungan. Eh, kung gusto mong patay yung tatay niya, bakit napakabait ko, ayaw lang, nung nagsunod sa akin, kasama yung kanyang nanay at buong pamilya, mga anak. Yung tatay ni Kerwin, sumunod din sa akin sa Krami, takot nang umuwi sa Leyte, takot nang umuwi. Inalagaan ko pa doon sa Kwan. Sabi ko, sige, diyan ka na tumira sa White House sa Krami. Pinatira ko doon yung pamilya, ilang araw yung nagtitiis ako doon sa sakit ng usok ng sigarilyo, yung buong kwarto nila. Magnigarilyo yung buong pamilya, asawa, anak, yung father, yung mga anak ko, lakas ng sigarilyo. Wala, inalagaan ko siya doon sa Krami. Okay. Senator, so Senator Bato de la Rosa, so bakit kaya? Ano sa tingin niyo bakit bumabaliktad na ngayon? Iba na ang kinakanta nitong si Kerwin Espinosa. In the first place, ito, Lakay. Opo. Unang tanong, sinong nag-asikaso ng kaso niya, bakit na-dismiss? Napakalaking drug lord yan, ha? Napakalaking drug lord. Number one, enemy of the state yung drug lord na yan. Bakit na-dismiss ang kaso? At bakit na-dismiss? Itong panahon na ni President Marcos, hindi panahon Duterte. Panahon Duterte, hindi yan dismiss. Ngayon na-dismiss sa panahon ni Marcos. So, paano siya ngayon paano siya magiging sitwasyon ngayon? Nagkakaroon siya ng utang na loob sa mga tao na nagpa-dismiss ng kanyang kaso. So kung siya ay gagamitin laban sa mga Duterte, ay by all means, gagawin niya yan. Yan ang utang na loob niya yun. Utang na loob niya yun. Ngayon, gagamitin siya ng mga tao ng administrasyon para i-demolish ang Duterte at mga kaalyado ng Duterte, ay he will gladly do so. Dahil nakulong siya sa panahon ng Duterte. Lahat ng motive nandyan sa kanya at lahat ng opportunity nandyan sa kanya at lahat ng kasi when you say about crime, di ba? There are 3 elements of the crime. Palagay natin yung lying, yung perjury na kaso natin sa crime. Ano ang kanyang motibo? Yun. Yung maghiganti sa Duterte administration at magbigay ng gratitude sa mga tao na nagpalabas sa kanya sa kulungan. Ano ang kanyang opportunity? Opportunity niya ngayon dahil nga ginigiba ang panahon ng Duterte, panahon ng ngayong administrasyon. Ginigiba ang Duterte, ang mga tao ni Duterte. At number 3, ano yung kanyang instrumentality? Andyan yung Quadcom. Yan yung instrumentality niya, nagagamit niya as an instrument to commit that crime of perjury. Yan yung klarong istorya dyan, Lakay. So, anong gagawin niya ngayon, Senator Bato de la Rosa, sir, laban kay Kerwin Espinosa at kayo po ba ay haharap sa investigasyon ng Quad Committee? As I have said, Lakay Deo, I will never face that Quadcom kasi alam ko na kung ano nasa likuran ng objective ng Quadcom na yan. I will never face that Quadcom. Alam ko na. At saka, Lakay Deo, very consistent ako. Sinasabi ko na kung hindi lang ako senador ngayon, Lakay Deo, hindi ako senador, anytime pwede akong humarap dyan dahil wala akong institutional responsibility na pangangalagaan yung interchamber courtesy. Kasi kung hindi lang ako senador ngayon, wala problema. Pero senador ako, oh my God. Darating ang araw kapag anytime mababanggit yung pangalan ng isang senador sa mga hearing dyan sa lower house, ay ipapatawag dahil meron ng president. Dahil yung De La Rosa violation of that tradition has become a precedent, wala na. Ako nang mumurahin ng mga future senators of this country. Sinimulan kasi ni Bato Kaya naging president yung Bato case, Bato violation. Kaya wala na tayong miniminti na tradition. So, wala na. Ako nang magiging kontrabida. Pero kung swapang na ako, Lakay Deo, ako sabihin ko sa iyo, kung makasarili lang ako at hindi ko iniisip yung institusyon where I belong. Ay, mabilis pa sa alas 5 ako, nandiyan na.
I will clear my name. Dahil magsarili ako, i-clear ko yung pangalan ko. Pero mayroon akong institusyon na pinangalagaan na kay Dio. Ayaw ko masira yung tradisyon na yan. Magiging president ako, si Bato de la Rosa ang dahilan. Nitong lahat, bakit nagkalitsi-litsi yung ating trabaho? Wala na tayong magawa na legislative function dahil sige na lang report yung sa lower house yung mga 24 lang senador. 24 lang senador eh. Kumpara mo sa mga congressman 300 plus. Kung reciprocity, kung may mabanggit ang pangalan ng mga congressman doon sa hearing sa Senate, papatawag natin sila. Walang problema. Tatakbo pa rin ang House dahil 300 plus sila. Kami sa Senado, itong 24 lang. O paano tatakbo kung sige report ang mga senador doon sa lower house? So sila ang aming legislative function. Yan, naka-anchor yan ha, yung inter-chamber courtesy doon sa US. Dahil mas marami ang congressman kumpara sa senador. Kaya sinusunod yan ng ating Philippine legislature, yung tradition na yan. Pero lakay Dio, sabihin mo lang sila, magdasal sila na matalo ako this coming election at hindi na ako senador, wala na ako pangalaga ang institutional practices and tradition. I will face them. I will face them anywhere kahit saan. Kahit sa CR magkita kami, harapin mo sila. So, atrasan na kayo. Pero magdasal din sila na manalo rin sila na senador, na congressman next election para papaharapin nila ako. So, Sen, pagka pinatawag kayo ng Quadcom, hindi talaga kayo haharap? Hindi ako harap. I have stated my reasons. It's very clear enough. Senator Bato, sir, itong mga ganitong mga aligasyon laban sa inyo, ayan, pati Senator Bongo, nasasama na rin. Hindi ba kayo nababahala na ito ay makaapekto sa inyong pagtakbo uli, re-electionist bilang senador? Somehow, naiisip natin, no? Nagpa-factor in din yan, no? Pero alam mo, yung Pilipino ngayon, hindi na maluloko nila eh. Unlike noon na yung narrative ng public interest or public perception ay controlled by yung mga giant media lang. Sila lang ang nagkukontrol. Kung talang gibain ka, gibain nyo si Irap, gibain nyo si Binay, nagigiba talaga. Pero ngayon with social media, yung awareness ng tao, awakening ng tao, andyan na. Alam nila what's the real score, alam niya nila kung anong mga nangyayari. Kaya hindi nila basta-bastang madiktahan ang public perception. Kaya naniwala pa rin ako sa masang Pilipino na karamihan ng masang Pilipino ay alam kung anong nangyayari at hindi nagpapaloko dyan sa mga kanilang mga objective na i-demolish yung Duterte people. Senator Bato, sir, nagkakausap pa ba kayo ng dating Pangulong Digong? Kumusta na siya? At siya ba ay willing humarap din sa investigasyon ng Quadcom? Yung last na alam ko, sabi niya, sa korte lang daw siya harap. Kung merong isasampang kaso sa kanya sa korte at hindi siya harap sa Quadcom. I don't know kung nagbago yung kanyang stand about that. Pero yung last, yun ang alam ko. Na, sabi niya, mag-file sila ng kaso sa korte kung meron silang kaso at harapin ko sa korte. Hindi diyan sa mga politiko na yan. Okay, Senator De La Rosa, sir. Maraming salamat at maayong buntag. Maganda umaga po sa inyo. Sen, may nagre-regards daw sa'yo, or paki-regards daw, sabi ni Caso J. Jimenez, a.k.a. Gemini. Ayan, mista ka daw po niya. Mista. Salamat po. Regards mo rin ako. Regards mo ako, System L. Ako yan. Okay. Salamat sa iyo, Alakay Dio. Thank you for the opportunity na makapag-present sa side ko. Maraming salamat. Maraming salamat po, Senator, sir. Ayan, dito Thank sa you, DCRH, Sen. ano kami rito, ha? Patas, ayan. Sabi ni Congressman Bello, napakahalaga ng DCRH as a source of genuine news, no? Hindi fake news. Ayan. At saka, di lang yan. Anong sabi mo, Attorney Sal? Ang kagandahan ng DCRH, Kumisan, hindi naman sa pagano sa ibang istasyon. Hindi siya baya. Ayan. Kaya lahat Kaya sa mga gusto pong magsalita, magpahayag ng kanilang panig, welcome po kayo dito. Welcome po kayo rito. Ayan. Nakita niyo yung kay Aling Felicidad.
Thank you ulit, Senator Bato de la Rosa. Ayan, kita mo, makalma siya ngayon, ha? Oo. Medyo malamig ang ulo, ha? Maayos pala ang kanyang tulog, Lakay. Maganda ang tulog, kumpleto ang kanyang tulog, ha? Pero of course, may mga buladas yan. Iwasan yung mga... Oo naman, Lakay. may mga Of course, critic, kahit sa mga nagko-comment dito sa ating YouTube channel, marami ang against. Meron din namang tawag dito, Kampe. kampe. Marami din ang against. Basta- nire-respeto natin yun, opinion ng mga kababayan natin yan. Basta ang role po namin sa media, lalo din sa DZRH, both sides ay ipinapakita po namin at kayo po ang bahalang humusga. Oo. Ayan. Kung may mga gusto po kayo kasing ipa-interview, minsan po we're trying to reach them out. Ang problema po, hindi naman po nila gustong magsalita. So kaya po, hindi po sila makapagbigay ng kanilang side. Pero minsan, di ba, Lakay, kapag may issue, both side, Yes, kinukuha po namin yan. naman. Hindi naman po namin mapipilit magsalita yung tao. Parehas tayo rin. Samantala, narito na ang ninong ng bayan. Baka maparis yung kanyang aginaldo, ha? Eto na, Lakay, dahil may winner na pala tayo. Saan ang ninong ng bayan? Ang ninong ng bayan ay nandyan sa may Barangay San Agustin sa Malabon City. Sa Malabon City sa ating DZRH, Malakas Aguinaldo Promo. Dahil 85 taon na ang kauna-unahan sa Pilipinas at ang MBC, mas gumanda na, mas pinalakas at mas pinalawak pa ang pamimigay ng ating papremyo. Ito ang DZRH Mas Malakas Promo, kung saan pag naabutan namin kayong malakasang nakikinig o nanonood sa DZRH ay mananalo ka ng instant 1,000 pesos at may kasama pang grocery bag ng DZRH. So ano pang hinihintay ninyo? Tutok na sa nangunguna kauna-unahang radyo sa buong Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ayan, kaya sabi ni Manong Pedro, ayan ang kaya naman sa DZRH, ayan, patas, kaya number 1. Yes. Christmas time in the Philippines. Santa Claus Christmas time sa Malabon City, narito na ang ninong ng bayan. Sherwin Alfaro, please come in. Ninong Santa Claus. Lakay, si Israel, nakikita nyo ba itong bahay na to? Yan, no? Ano yan? Ganda Ay, ang cute naman. Bahay, Lakay. Ang cute naman ng bahay. Oh. Kalahati na lang natira doon sa unang palapag ng bahay. Dahil yung kalahati, yan na, kalsada na. Yan ang mga... Lumubog na yung bahay na yan? O nga, ano? Totoo ba ito? Pero Lakay, ayan. Sinking house. Ala, bakit ganyan nangyari sa bahay ni sino may Arya? Kawawa naman, ano ha? Dahil ba sa mga asfalto pag ng kalsada. Tinaasa ng kalsada. Oo. Yan yung salamin. Ayaw nga, no, nakalubog siya. Naka-ano siya. Yung kalsada kapantay na nung bintana. Elevated yung kalsada, tapos yung bahay pa. Sa bagay, maswerte pa siya, Sister L. Yung iba dyan, kapantay na ng bubong eh. Kaso Lakay, tingnan mo naman, pinapasukan ng tubig Yun na. lang, Wala kawawa na. naman sila. Ganyan lang tinaas ng kalsada dito sa Malabon. Pero pag may mga high tide, at tasabay pa yung bumabaha pa rin. ng mga prinsa, ng mga yung dam nila, yung mga para hindi pasukin ang baha. Binabaha pa rin, Lakay. Wow. Kaya naman dito sa Barangay San Agustin, pag ilang taas sa unang kalsada rito, apat na beses na tinaasan. So, yung inyo din bahay, ganyan na rin. Halos sa kalahati na rin yan. Lakay, tignan mo yung kainan, Oo nga, ano ha? Yung karinderya, Yung bahay ni Kuya, ilang story yung bahay ni Kuya? Abot-abot ko yung second floor. Makita second floor. Di gawing 10 story yan. 10 story para pataas ang pataas, Lakay. Pero, malakasan naman ang taas ng kalsada rito. Malakasan din, Lakay. Yung pakikinig ng radyo dito sa tindahan na ito. Ayan, magandang umaga po. Ay, ayun, yung kanilang radyo. Yung radyo nyo, didinig ko, ayun, sa taas, yung kanilang radyo. Nakasabit, ha? Enchong. Tatay Enchong. Ay, Tatay Enchong. Oy, suot na kagad yung DZRH na Tatay Enchong, ha? Hindi pa yata, hindi pala. Kala ko DZRH na. Akala, artista ako, hindi mo ako artista. May kamukha kang artista. Si ano? Si Medina. Pepe Medina, di ba? Hindi, yung tatay ni Jano Gibbs. Yung nag-suicide. Yung nag-suicide, oo. Ah. Oo. Si, ano?
Tatay Enchong. Artista, magkakawalan lang ang artista. Kasi ang pangalan ko si Enchong. Enchong D. Enchong D. Si Ronaldo Valdez yung kahawig Ayan, niya, Ronaldo lakay. Valdez. oo. O nga, ano. Tatay, joke ba yan? Ilan taon kayo na tatay? Tay, ilan taon na po kayo? 75. Aba, batang-bata batang-bata pa, si ha? tatay. Oo. Ay, 35. Pero tignan mo naman ganyan na yung puti ng buhok ni tatay. Aha. 35. 75 daw, 75 daw, Sherwin. Ayan. Anong ginagawa ni tatay? Malakas ba si tatay Enchong? Wala, mahina ng tuhod. May Mahina ang tuhod. kailan mo... Malakas ang tenga, lakay, pero mahina ang tuhod. Ibigyan ng vitamins para lumakas ang Oo, tuhod ni kailangan ng pampalakas tatay. niyan. Oo. At bigyan mo rin ng aginaldo. Bigyan mo kaagad. Palagi mo pinakikinggan tuwing umaga. Yan yung... Bakal na. Dinidiktahan mo naman eh. Ikaw talaga. Si Tatay Enchong. Tawan-tawa din si Tatay Enchong sa'yo eh. Hindi na pala mahina ang tuhod, lakay, mahina na rin ang tenga. Bigyan kaagad si tatay Bigyan mo na si aginaldo. tatay, Ayan, oo. para lumakas ang pandinig at lumakas ang tuhod. Huwag mo nang pahirapan si Tatay, ikaw naman. Dahil si Tatay Enchong ay mahilig sa DCRH. Ang paborito mo sila kay Dema Calma, meron kang 1,000 pesos. Salamat po. Lumakas bigla si Tatay. At parang, lakay, makakalakad na si Tatay Enchong. Makakalakad ka na. Oo mo. Makakalakad ka na. 1,000 na siya. Kaya naman siya makikipag-barikan na. Ayan, ang pamoto na. Asan yung pambarik niya? Ayan, vitamin E. Vitamin E ni Tatay. Ayan, bigyan mo ng vitamin E si tatay. Ayan. Lakay, kawakaw na ni Tatay yung vitamin niya. Naku. Salamat po. Naku, biglang hiningal yata si Tatay Enchong. Tatay Enchong, ha? Tatay Enchong. Ayan pa, meron pa kayong grocery. Ayan, may pangpulutan. Ayan. Salamat po. Ayan. Wala nga ako bawas ko. Naku. Meron pa kayong payong. Ayun. Ayan, pwede na kayong lumakad. Ayan. Sombrero. Ayan na, sombrero. Sherwin, sombrero pala kailangan niya. Bigyan mo ng sombrero. Sayang, hindi ko rin dala yung cap ko. Ayan. Pinapauwi na po namin yung umbrella. Sherwin, dahil 75 na para si Tatay Enchong, dagdagan mo pa ng 1,000 yan. Wow, Gawin mo naman! 2,000. Ayan, para lumakas. Wala, Tatay Enchong. Dalawa na. Dalawa na. 2,000 na. Hiram lang muna. Hiram lang po muna yan. Ayaw ng bitawan lang. Itatago niya na yan, Sherwin. Teka mo, alalahin mo sila tayo, baka di makahinga. Diyos ko, akong kinakabahan. Sa tuwa nung aso. Sobrang. Yung po parang alien. Pati aso natuwa. Ayan. Yung aso nila kay kulubot yung balat na kala mo alien na yun. Ganun ba? Ayan, Tatay Enchong, palakas po kayo, ha? Opo, palakas po kayo, Tatay. Nung araw kasi, bata pa lang ako, ang isasyon ng radyo namin, DCRH nung hanggang ngayon na 35 na kayo, DCRH! 35 na. 75 na pala. Bingi ka daw, Sherwin. Mas bingi ka daw sa kanya. Teka muna. Teka muna, Sherwin. Ako pala. Sherwin. Maraming salamat Teka, Sherwin. sa inyong lahat. Ayan. Sherwin, nakikinig ka ba? Ayan. May pera ka pa ba dyan? Kung meron pa, dagdagan mo pa na isa. Kung meron pa, kung wala na, wala na. Isa pang libo. 3,000. Ayan. Ba naman? Tato ba? Ay, swerte ni Tatay, Naku, Diyos ko. Huwag mo nang dagdagan, Sherwin. Kinakabahan ako kay tatay, baka atakehin sa puso sa tuwa. Yun, naging seryoso bigla. Inaabot na ng 1,000 para mamaya lakay. Makakatakbo na to. Ayan. Wala na ako pamili.
Wala na. Pipiling ni Tatay Enchong. Tatay Enchong. Magpapapiesta to mamaya, lakay. Dahil ang daming hawak-hawak. Pero lakay. Himasin mo yung dibdib ni tatay. Wala na po, wala na. Sa wallet. Gustong kuhanin na yung wallet. Congratulations, tatay. Nakita niya kanina marami pa daw laman. Tama na tatay, baka di na kayo makahinga basta sobrang tuwa po ninyo. Ayan. Okay, Sherwin. Ayan. Dapat Tatay Enchong sa nila dahil lakay. Both kay Tatay Enchong, itong alam mo naman yung kompetensya dito ng mga magkakapit-bahay. Tignan mo naman. Ito rin, naka-DCRH. Naka-DCRH sa tatay. Ayan, oo. Wow. Abelio Arevalo. Abelio Arevalo. Ayun, yung kanyang radyo nakasabit. Aba naman. Sabit sa pader. Naka-transistor. Bigyan din si Kuya. Ayun. Tatay, sino pa rin yung mga nasa tuwing umaga? Deo Makalma. Aba, bigyan ka agad ng premyo si tatay. Ayan, Ayan, 1,000 mo, tatay. At meron ka rin siyempre pampalinaw ng mata. Vitamin E. Pampalinaw ng mata. Medyo malabo na daw lakay yung paningin. Ganun ba? Yung bote. Nagliwanag na kayo mukha. At meron pa. Meron ka din sa grocery. Yan. At meron ka rin. Ang cute-cute ni tatay. Salamat sa DCRH. Deo Makalma. Wala po anuman, tatay. Thank you. Salamat po Okay, Opo, Merry tatay. Christmas po. Merry Christmas, tatay. Opera sa puso si tatay lakay. Talaga. Pandagdag tagabot. Sige po. Naku, sorry po tatay, di natin madagdagan. Ibigyan nila kay Tatay Enchong. Hindi na makapaglabas sila kay. Tatay Enchong naman ang wallet namin ngayong umaga. Okay. Babakas daw siya. Babakas. Okay, tatay. Nais manalo lakay. Ng 1,000 pesos laging tumutok sa DCRH. Baka yan susunod nating winner sa DCRH Mas Malakas from ours. Number 6, Sherwin Bata Alfaro DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Santa Claus ng Bayan, Nino ng Bayan, Sherwin Alfaro mula sa Malabon, Barangay San Agustin. Palakas ka Tatay Enchong at Kuya Belio Arevalo. Naka-opera pala ng kanyang puso. Ayan. At maraming salamat po sa laging panonood at pakikinig sa DZRH. At babalikan natin ang mga reports. Andiyan naman ang Pangulong Marcos sa PICC sa Asia Pacific Ministerial Conference. Standby Giselle Ricafort. Standby Raymond Dadpaz, Enyel Parosa at Edwin Duque. Oras, Sister L. It's 9:06. Ang balitang ito ay... Pero meron pa akong isang regalo sa'yo. Ibubulong ko sa'yo. Do you know that I love you very, very much? That I'll awake on Christmas morning and find stockings filled with you. Hi Rico J, kumusta ka na pare ko? Ayan, kakamiss ka din. Alam mo minsan nanood ako ng concert niyan. Abay, tinabihan ba naman ako at pinapakanta ako. Kumanta ka ba? Hindi ako marunong kumanta. Hindi ka kumanta? Sayang naman. Hindi sana naka-duet mo si Rico J. Wish ko lang sana kung kasing galing ako ni Tunjeng tsaka Jerry Ba. Ayan, sasabayan ko sana ang Rico J. Yung dalawa kasi kumakanta. Daming Oras, Sister L. 9:13. Hatawin natin ang mga reports. Andyan na ba ang Pangulong Marcos sa PICC, Miss Alnet?
Pilipinas handa na sa Asia Pacific Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction. Aris number 14. Let Narciso please come in. Miss Let. Lakay, Sister L, handa na nga daw ang Pilipinas para sa 5 araw na Asia Pacific Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction na magsisimula ngayong Lunes, October 14 hanggang October 18 sa Philippine International Convention Center dyan sa PICC. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ang conference ay bahagi ng mga hakbang sa pagbawas ng nakapipinsalang epekto ng climate change. Pakikipagtulungan niya ang Pilipinas sa ibang mga bansa para gumawa ng mga polisiya at magpalitan ng best practices para sa paghahanda at pagtugon sa kalamidad. Una nang sinuspindi ng Malacanang ang pasok sa mga pampublikong paaralan sa lahat ng antas at opisina ng gobyerno sa lungsod ng Pasay at Maynila ngayong araw hanggang bukas para bigyang daan ang pagtitipon. Ang conference ngayong taon ay may temang Surge to 2030, Enhancing Ambition in Asia Pacific to Accelerate Disaster Risk Reduction. Bukas pa dadalo si Pangulong Marcos sa formal na pagbubukas ng conference. Pero mamaya Lakay, tatanggapin ng Pangulo sa palasyo ang ilang mga delegado para sa isang courtesy call at ministerial dinner. Lakay? Sino mga expected na world leaders na pupunta sa Malacanang ngayon? Wala pang binanggit Lakay kung sino-sino, pero mukhang ang mga dadalo dyan Lakay ay mga minister nila. Yung mga counterpart dito sa atin, halimbawa ni Secretary Yulo ng DNR. Kumbaga mga cabinet members ng iba't ibang bansa. Lakay. Akala ko darating si angkras ni Sister L, si Trudeau. Ayan. si Justin Trudeau. Ayan. Nag-hi naman ako para sa Sister L dun sa Lao kay Prime Minister Trudeau. Kilala niya Lakay yung mga Pinoy. Kasi pagdaan doon sa may, nung dumaan siya doon sa area ng media, nag-hi kami, nagsabi siya ng mabuhay. Aba, talaga. Sa dami ng mga Pinoy na sa Canada kasi. Ayan. Daming botante rin yan. Okay, sana pa schedule ng Pangulong Marcos bukod dyan sa pag mga bisita niyang kasama sa Asia Pacific Conference. Oo, yan pa lang so far yung ibinigay ng palasyo na schedule niyo mamaya. Yung ngayong umaga wala pa, pero inaasahan natin na marami siyang haharapin na mga baka meeting dahil nga nawala siya ng 1 linggo nung dumalo sa ASEAN Summit. Okay, maraming salamat, Miss Let. Balik sa inyo Lakay at Sister L. Let Narciso mula sa Malacanang. Si Mayora naka-standby. Ito naman Lakay, puntahan natin ang report ni Giselle Ricafort. Ang piston wala daw balak na humirit ng taas pasahe. Ito ay sa kabilangan ng big time oil price hike. Bukas na naman yan Lakay. Pero mayroon silang hirit. Ayan, yung taas ng oil price increase. Mas mataas sa heels ng sapatos ni Miss Giselle. Pero Lakay, merong hirit ang ating mga driver. Ang fuel subsidy. Oo nga naman. Alamin natin ang report mula kay RH15, Giselle Ricafort. Giselle? Naku, nawala si Giselle. Giselle? Mukhang naputo lang linya. Nakikita ko si Giselle kay live nasa Zoom. So, babalikan natin si Giselle. Giselle, naputol ka. Ayan, biglang umalis. Di si Edniel. Punta muna natin si Edniel Parosa, ang planong structural reform sa Philippine National Police. Inaasahan namang matatalakay sa unang command conference kasama si Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla. Gusto kong banggitin lang kayong pangalan niya kasi dalawa silang secretary na Remulla diba? Kapatid niya, DOJ. So, DILG Secretary John Vic Remulla. Detalye balita mo, RH52, Edniel Parosa. Edniel. Lakay at Sister L haharap sa unang command conference ng pambansang pulisya kasama ang bagong Interior Department Secretary na si John Vic Remulla. Pupulungin ni Remulla ang PNP sa Campo Crame ngayong araw kung saan inaasahang matatalakay ang plano nitong structural reform. Ayon kay PNP spokesperson, Police Brigadier General Jean Fardo, handa naman ang PNP na ipresenta kay Remulla ang naging batayan ng promotions at transfer ng mga polis, lalo na nitong mga nakalipas na linggo bago italaga ang bagong opisyal. Una na kasing sinabi ni Remulla na kanyang sisilipin
ang tinawag ng palakasan system sa loob ng PNP. Kasado itong command conference ngayong tanghali kasama si PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil at mga matataas na opisyales ng pulisya. Samantala, mangyayari naman itong meeting isang araw makaraang ipanawagan ni General Marbil ang pagpapaliwanag ng mga nagdaang chief sa police o PNP chief hinggil sa patayan ng nagdaang war on drugs, bagay na ibinunyag ni former Police Colonel Rina Garma sa pagdinig ng Kamara. Ito si Edniel Parrosa, nagulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat, Edniel. Pinapasolo ba yung mga reward? Reward money? Sinole. Balikan natin si Balikan Mayora. natin ang report ni Mayora, yung hinihinging fuel subsidy ng piston at alamin din natin kung ano ang iba pa nilang hinaing. Kasi Lakay, yung oil price hike, pansin mo, mas malaki siya madalas kumpara sa rollback. Tapos yung pasahin natin, same pa rin naman, di ba, Lakay, yung pamasahe. So, kumustahin natin ang hanay ng mga driver mula kay RH15, Giselle Ricafort. Giselle. Sister L, Lakay, walang balak yung grupong Siston, partikular sa Maynila at Pasay City, na humirit ng taas pasahe sa kabila ng nakaamba na malakihang taas presyo sa mga produktong petrolyo. Ayon sa sekretary ng grupong si Marilyn Lapitan, batid kasi nila na lalo lang daw na maghihirapan yung mga commuter sakali magkaroon ng taas pasahe, lalo pat pa rin yung presyo ng mga bilihin ngayon. Pero humihirit yung transport group ng fuel subsidy sa gobyerno upang maigsa ng latay ng big time oil price hike. Nauuwi lang daw kasi sa krudo ang kakarampot nilang kinikita, talo pa sa malalang trapiko at ngayong walang pasok ang mga estudyante at kawani ng gobyerno sa lungsod ng Pasay at sa lungsod ng Maynila at ng Pasay. 800 piso raw yung nagagastos nila sa diesel sa isang buong araw. Nasa 800 hanggang 1,200 naman yung naiuuwi nilang kita sa kanilang pamilya. Pinaiikot lang umano sila ng mga oil company dahil grabe silang magtaas ng presyo kasunod ng katiting namang rollback. Ayon sa Department of Energy, tataas ng 2 pesos and 65 centavos ang kada litro ng gasolina, 2 pesos and 60 centavos sa kada litro ng kerosene, habang 2 pesos and 70 centavos naman sa kada litro ng diesel. Pakinggan natin yung bahagi ng ating mga panayam. Suggestion na lang namin, baka pwedeng sa oil subsidy na lang para sa mga driver. Kasi apektado rin ang commuter, isa rin akong commuter. Dahil sa ngayon kahirap ng pasada namin, halos napupunta lang ulat sa sa crudo, sa panggas namin. Dapat naman magbigay sila. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Mayora. Miss Giselle Ricafort. Daming bayan. Samantala, panukalang batas para sa ban o pagbabawal sa pogo, ihahabol bago magsara ang 19th Congress. Ayon kay Senator Win Gatchalian. Ang detalye mula kay Aris number 28. Raymond Advance, please come in. Raymond. Mayor, yes, Mayor, nagpahayag ng paniniwala si Senador Sherwin Gatchalian ng Senate Committee on Ways and Means na malalagdaan ni Pangulong Bongbong Marcos ang panukalang batas para sa total ban sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGO bago matapos ang 19th Congress o sa June 2025. Iwala si Gatchalian na meron pa ng mga oras para maaprubahan ang nasabing panukala dahil sa paniniwala ng Senador, simple lang ito dahil naayon ito sa kautusan ng Pangulo na tuloy ng ipagbawal ang POGO pagdating sa December 31, 2024. Sa bahagi ng Senado ay isang technical working group ang kanilang binuo na magpupulong na sa araw ng Huwebes para gawing pulido yung kanilang anti-POGO bill. Tiniyak ni Gatchalian na priority ito ngayon ng kanyang Committee on Ways and Means at kanilang itutugma ang kanilang anti-POGO bill sa panukalang batas na naaprobahan naman sa panig ng Kamara de Representantes. Ito si RH 20. Raymond. Advance para sa DZRH, una Ramon. sa Pilipinas, una sa Pilipino. Raymond. Nawala ka na? Andiyan ka pa. Raymond. Yes, Mayor. Ayan, di ba tatapusin ang investigation sa Pogo? Ayan, next showing naman na Pastor Apollo Kibuloy. So, kailan ipapatawag ang pastor?
Ang schedule mukhang hindi pa maisisingit yung schedule ng last hearing supposed sa Pogo. Si Pastor Kibuloy ay meron ng schedule, Mayor, October 23. Yung hearing sa Senate Committee on Women and Children. Basta Miyerkules, hindi pala, next week pa pala yan. Next Wednesday. October 23. Next week. Yung hearing kay Pastor Kibuloy. At sabi ni Senador Risa Pativeros, susulat din sila sa korte para hilingin na payagan siyang makadalo, Mayor, para personally makadalo sa hearing. Okay. Maraming salamat, Raymond. Balik sa inyo, Mayor at Elaine. Daming bayan. At mula sa Senado, dumawa naman tayo sa Kamara na napakasipag. Puntahan na. Inaabot na madaling araw ang investigasyon ng mga taga HBI. Grabe. House Bureau of Investigation. Grabe sila doon, Lakay. Parang minsan habang nanonood ako, nagdi-dinner na ako, nanonood pa rin ako. Hanggang sa minsan, ayoko nang tapusin. Kaya lang minsan interesting din naman kasi. Oo, Lakay, parang nagiging Netflix ko tuloy. Ayan, katulad nung umiyak si Garma, alauna na yata yun, di ba? Yun, hindi ko na napanood yun. Hindi ko na napanood yun. Yung ngayon na lang na mga post na replay na lang ang pinanood ko. Talo na mga congressman ang mga senador. Sa tagal ng kanilang hearing. Ang haba lang kaya, no? Pero mga pinangalanan ni Garma sa pasabog nito sa issue naman ng EJK, dapat daw ipatawag sa Quad Committee. Sino nagsabi niyan? RH12, Milky Rigunan. Manang Milky. Lakay at Sister L, dapat ipatawag at humarap sa hearing ng Quad Committee ang mga pinangalanan ni retired Police Colonel Royima Garma na muna'y sangkot sa war on drugs na nagresulta sa extrajudicial killings ng nagdaang Duterte administration. Itong apela at human rights lawyer Nery Colmenares sa pagharap sa hearing ng Quadcom noong Biyernes na sumwentro sa issue ng EJ case. Sa hearing, binanggit ni Garma sa kanyang sinumpaang affidavit na si dating Pangulong Rodrigo Duterte umano ang may pakana ng reward system sa PNP. Kaya nagresulta ng talamak na mga patayan. Bukod kay dating Pangulong Duterte, idinawit ni Garma sina Senator Ronald Bato de la Rosa na noon ay hepe ng PNP at si Senator Bongo na noon ay Special Assistant to the President. Umaapela si Colmenares sa Quadcom na ipatawag sa hearing ang dating Pangulo naging sina de la Rosa at Go para malaman ang katotohanan. Ngayon at lumalakas na ang pag-asa ng mga pamilyang makamit ang hustisya dahil sa isinasagawang investigasyon ng Quadcom. Nanawagan din si Colmenares kay Pangulong Bongbong Marcos maging sa Department of Justice. They turn over sa International Criminal Court ang affidavit na Garma at Espinosa o Kerwin Espinosa para ganap ng makasuhan sa ICC sina Duterte at De La Rosa. Ako si Milky Rigunan para sa DCO. Yes, napadala na ba ng invitation si dating Pangulong Duterte? Alam mo na kayo, nung simula ng investigasyon ng Quadcom nang lumabas yung kanyang pangalan, nagsimula na invitasyon nila eh. Kaya lang, syempre hindi naman nila pwedeng pilitin. Ito ay bilang paggalang, respeto doon sa kanyang posisyon bilang dating Pangulo. Kaya ang panawagan nga lang lagi ay yung invitasyon na sana humarap siya sa pagdinig ng Quadcom dahil nadadawit ang kanyang pangalan, maging sina Senator Rob De La Rosa at si Bongo. Ngayon, nakitama ka doon, abangin si Sister L. Na inaabot kami ng mga 11:30 hanggang midnight sa hearing. Ang ano kasi, ang problema sa Quadcom, lalong gumaganda ang hearing kapag pagabi na. Yung pag-iyak nitong si Garma, nangyari mga mag-aalas 9 ng gabi. Alas 9. Akala ko madaling araw. Hanggang 11:30. Kasi nakay may mga ano pa sila, may mga resource person sa umaga, hanggang hapon, may mga pamilya pa ng EJK victims ang pinagsalita, hanggang sa nagsalita itong si Kerwin Espinosa. After Kerwin Espinosa, ang turn naman ni Garma. At mag-aalas 9 ng gabi nang siya ay maiyak. Nung una na kayo, hindi namin maintindihan kasi talagang kagulgol ang ginawa niya dun sa hearing. So pinutol muna yung pagsasalita niya. Ang sinabi ni Congressman Dan Fernandez, pwede bang makalma ka muna? Dahil hindi namin alam o hindi namin marinig, hindi namin maintindihan yung sinasabi mo. Baka sabihin na pinipilit ka lamang namin na magsalita rito. So, kumalma muna siya, Lakay. After nun, pinaulit-uli yung kanyang affidavit
Ayun. Tinapos niyang mabasa. So, so may binabasa pala nga affidavit kasi nakayuko siya. Akala ko sagot dun sa mga tanong. Sa Lakay. Oo, hagulgul yung nakita mo dyan sa mga litrato Lakay. Maging si Kerwin naman ang binasa. Pero naiyak naman siya noong at tinanong siya tungkol sa kanyang tatay dahil hindi daw niya nakita sa kanyang pag-uwi dahil napatay na sa loob ng bilangguan. Ngayon, ang sabi namin kung ano ang susunod dito sa hearing ng Quadcom tungkol sa extrajudicial killings. Ang sabi Lakay, tip of the iceberg pa lang. Ibig sabihin, marami pang lalabas. Wow. Kaugnay na mga pagdawit sa mga nabanggit na pangalan tungkol dito sa pagkasangkot nila sa EJK. Na-interview namin kanina, Milky, si Senator Bato de la Rosa. Hindi raw siya harap sa investigasyon ng Quadcom Committee. Ayan, masisira daw ang tradisyon ng inter-parliamentary courtesy pagkaharap siya dyan. Oo, Lakay, pwede yung gawin niya eh. Talagang yun ay kanyang karapatan, Lakay. Pero meron, hindi ko lang matandaan, Lakay, kung merong mga humarap din na ganyan eh. Kasi ang sinasabi nga ng Quadcom na mismo ang mga dating Pangulo o mga kasalukuyang Pangulo noon. Dating Pangulong Pinoy. Ng mga committee. Pinoy, former President Joseph Estrada humarap din noon. Hindi ako nagkakamali sa mga hearing. O ipinapatawag sila usually sa Senado eh. So, sabagay, magkaibang opinion eh. Sabi ni Secretary Sal Panelo kanina, gustong humarap ang dating Pangulo. Ayan. Pero sabi ni Senator Bato de la Rosa, sa korte daw siya haharap, hindi daw sa investigasyon ng Kamara. Nasa kanya siya Lakay. Pero sabi nga hihintayin ng Quadcom ang pagharap ni Pangulong Rodrigo Duterte kung handa na siya, at sabi nga ng mga miyembro ng Komite Lakay at Sister El ay ibibigay nila ang buong respeto sa pagharap ni former President Duterte sa hearing ng Quad Committee. Maraming salamat, Milky. Magandang umaga, Lakay. Ako si Milky Regura nagulat para sa DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Damdamin Bayan. Sinod natin ang report mula kay Edwin Duque Malapitan Sandoval. Igatchalyan. Eto na Lakay, ang mayroon palang remembrance wall na inilagay dyan sa may loob ng Tugatog Cemetery dyan sa Malabon para doon Lakay pansamantalang maglagay ng bulaklak at magsindi ng kandila ngayong araw ng mga patay. Dahil undergoing pala Lakay ang renovation ng sementeryo. Nire-renovate ang buong sementeryo? Yes, Lakay, dyan sa may Tugatog. Yung Tugatog Cemetery dyan sa Malabon. So, pwede ba i-renovate din yung isang punto dyan na nakapatong si Lucifer na nakatusok yung espada kay Mike Saint Archangel. Archangel. Ayan. Ano ba yan? Lakay, ano ba yung ano niya? Pwede baliktarin si Lucifer at saka si Pwedeng hindi naman nakatusok, hawak na lang. Para ihahampas na lang niya si nakaakma yung fork, yung parang oo nga, yung tatlo lang yung tatlo lang yun Lakay, di ba? Tatlo ba yun? Yung nakagano. Pero alamin natin ano ang reaksyon naman ng mga kamag-anak Edwin, ng mga nakalibing dyan. RH23 Edwin Duque. Edwin. Disilin, Mayor Deo, ay pansamantala naglagay ng remembrance wall ang papanalungsod ng Malabon dito sa loob ng Tugatog Cemetery upang isang lugar yung pupuntahan ng mga mahal sa buhay ng mga nakahimlay umpisa ngayong October 30, 2024. Ang remembrance wall ay dinisenyo tulad ng ibang bansa para makapag-aalay ng bulaklak at makapag-sindiri ng kandila ang mga kaanak sa may tinatayang nasa 10,000 nakahimlay. Samantala, nag-alok naman ng libreng kremisyon ng pamanalungsod ng Malabon doon sa mga kaanak kung saan ay meron ng 8,702 yung nagpalista. Ay dito kay Mayor Jenny Sandoval, hanggang nila na mapagaan yung isipin ng mga kaanak ng gastusin habang isinaralim ang sementeryo sa matinding renovation. Ang sementeryo ay giniba ilang taon na nakalipas at may ilan mga nag-react na hindi nila alam at kagagastos ng malaki, pero dahil yun ay giniba. Kaya yung sinasabi nyo kanina si Lucifer at Archangel na yun ay talagang pinupuntahan dati. Lalo na pagsapit ng
araw na magpatay, Tinibag na. hindi na nasilayan na yan. Tinibag Hindi na alam rin. kung saan na inilagay. Wala na. Talagang tinanggal lahat yung mga tinanggal na. buntot. Okay. Mayor. At medyo tumagal dahil nung bago yung administration ay nabutan ng... Buti hindi nagreklamo si Lucifer. Hindi makareklamo sa dati pa ng mga tinanggal. Lahat na puntot tinanggal eh. Oh. Kaya gagawing semi-apartment. At maganda, meron sariling cremation. At maraming na bago mayor. Kung titignan natin yung picture natin pinakita. Parang Loyola Memorial iba Park na. Parang ganun nga. Pero bagamat maliit, pero bibigyan daw ng magandang lugar yung mga nakahimlay. Habang iba naman ay nag-request na sila ilipat sa mga sementeryo at iba naman ay may lagal sa kalumbarium. Okay. So yan preparation at handa na yung mga tauhan ng City Hall para magbigay gabay lalo na ngayong nalalapit na araw ng All Souls Day. Yan. Mula dito sa Tugadog, sana sa Nebered, dito kinagulat sa Disares, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Damdamin Bayan. Mula sa Malabon, dumaka naman tayo sa Maynila. Bureau of Customs nagbabala sa publiko tungkol sa kumakalat na peking social media account na ginagamit ang kanilang pangalan. Aba, gamitin mo, Commissioner Bian, ang Intel Fund ng Customs. Habulin yan. Alamin natin report mula kay Aris number 29. Boy Gonzales, Ilacuna, please come in. Boy G. Boy Gonzales, Lacuna. Dumagoso. Boy. Ayatan Lacuna, gusto Dumagoso eh. Boy Gonzales Dumagoso, Ilacuna. Ay! Kailangan pala dalawa yung apelyido. Kailangan pala mabanggihan Dumagoso eh. Para... dapat pala balance. Sige. Para parehas. Okay. Daw na loob. Eh baka matagdagan pa ng Bersosa yan. Si Tutok Tuwin. Dinalaan ng Bureau of Customs sa publiko hinggil sa mga fake social media accounts na ginagamit ang pangalan ng kanilang ahensya. Sa advisory ng BOC, may ilang mga individual o grupo na napapakilala sa social media na tauhan ng customs kung saan ginagamit nila ito sa illegal na paraan at marami na rin nabibiktima. May ilan rin ang isinasangkot pa ang pangalan ni Customs Commissioner Benvenido Rubio na naniningil ng pera para sa mabilisang transaksyon sa mga kargamento. Nilinaw ng BOC na hindi sila nagsasagawa ng anumang transaksyon na idinadaan sa social media o sa mga online platforms at tanging sa opisina lamang nila ito ginagawa. Kaugnay dito, nakikipag-ugnayan na ang Bureau of Customs sa Cyber Crime Investigation and Coordinating Center para makilala at mapanagot ang mga nasa likod ng illegal na gawain. Pinapayuhan pa ni Commissioner Rubio ang publiko na huwag nang tangkilikin at agad na i-report sa mga otoridad sa tao sa sanggapan ng BOC ang sino mang pag-aalok nito. Ito si Boy Gonzales para sa Disares, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Boy Gonzales, Dumagoso, Lacuna. Mayor siya ng Star City, Deo makalma ang inyong lingkod. Laging handang maglingkod sa bayan, kahit walang formalidades. Magandang umaga, most worshipful Kuya Chairman Noble Mayor Roland Paulino. Good morning. At si Mayor Lenje Paulino, nanonood sila sa atin sa Olongapo City Hall. Sakot na ba ito ha? Abay, nanonood din sa atin yung mga brethren sa Kutang Bato Masonic Lodge. Abay, Kuyang Robin Go. Ayan, magandang umaga sa ating mga brethren sa Alamada, Cotabato. Ayan. At happy birthday muna kay baka daw makalimutan ko. Binati ko na siya Justice Sam Gaerlan, Justice Joe Lopez. Si Kuyang Supreme Court Justice Ricky Rosario. Happy birthday. Ba, may pananghalian daw siya mamaya, ha? Lunch ba o dinner, Justice Ricky, ha?
Abay, binabati na kayo ni classmate Ben Rosario. Happy birthday din kay Maring Joy Melendres. Ay, kumare, good morning. Ayan, binabati ni Rap. Ayan, parang Rap. Ayan, at Joma, ha? At happy birthday din kay Federico Manalili ng Operation Tulong. Happy birthday, Nasa ka, Operation Feds. Tulong pa ba itong si Federico Manalili? Ba't di ko narinig mag-report ito? Oo, ha? lakay. Nasa Nandiyan pa OT ba? pa. At si dati Executive Secretary Big Boy Mijaldea. Oy, Secretary Mijaldea, ha? Binabati ka ni Kong Roy Loyola ng Cavite. Happy birthday din kay Captain Percival Sandig, Dr. Alan Bala ng Philippine Red Cross, Coach Jeff Punsalan, Dr. June Punsalan, ang magaling na veterinarian. Happy birthday din kay Mr. Dan Estropia, Mr. Pastor Bien, at kay Kuyang Riz Agabaw at Kuyang Dale Texon ng TM Calamasonic Lands. At happy birthday din kay Ting Magnayon from Caloy Pascual. At congrats sa Army Major, Philippine Army Major Sister L. Na binigyan ng Medal of Valor Award ng United States Military Academy. Wow! Itong si Major Floren Herrera, graduate ng West Point, at siya ang kauna-unang Filipino soldier na tumanggap ng Ninninger Award for Valor. Wow! Congratulations. Ito kasi mga nanguna dun sa lumusob nun sa Marawi Seeds nung kinubkub ito ng mga Maute group. Ayan. Congratulations. Aba, kaya naman pala magaling ito. Jan Odi Japana. Scout Ranger pala ito, kuya. Nako, yung mga Scout Ranger lakay, magaling gumapang yung mga yan. Sinabi mo, ayan. At sa amin, mga musang ang tawag nila dyan, mga Scout Rangers, ha? Musang ang kanilang logo, Ang gagaling nila lakay, Oo, at sa amin, habang nasusugatan ang mga Scout Rangers, lalong tumatapang. Ayan. Congrats, Major Floren Herrera. Ayan, natutuwa ang mga Scout Rangers sa inyo. Of course, sa mga taga-army. At nagpapaabot naman tayo ng pakiramay, Sister L. Yes, ayan, sa pagyaw ng aming classmate, ayan, sa Pinili Institute, Pinili Central School, si James Safaralia. Ayan, siya ay sinundunan ni Lord habang siya ay nasa Honolulu, Hawaii. Ayan, our condolences sa pamilya Safaralia. At ito lakay, our condolences din sa pagpanaw ni Nanay Zenny, si Nanay Zenaida Arcado Laginday. Ang kanyang wake ay sa October 22 sa St. Peter Chapel, dyan sa may Naiya 3, St. Therese Shrine, sa may bahagi po ng Newport Boulevard, Barangay 1A3, Villamor Air Base, dito po sa Pasay City. Our condolences po. At happy birthday din kay, Governor Kuyang, birthday mo pala, ha? Belated happy birthday kay Kuyang Governor Henry Waminal ng Misamis Occidental. Aba, pinabati ni Kuyang Mista Sama Goyong Gorsa. At si Erning Ponce at Director Ana Rubijena Ponce. Happy birthday din kay Yvonne Bisnar ng Paway, Ilocos Norte. At happy birthday din kay Very Worshipful Ruben Santos Jr. from Mikmik at mula kay Noble Bobby Sarte. At eto pa, congratulations. Gusto ko maging ninong ito, Sister L. Sino ba yan lakay? Si congrats kay Bossing Antonio Co. Ang presidente ng Carrascal Nickel Corporation sa kanyang award bilang Entrepreneur of the Year 2024. Congratulations po. At isa sa mga pinagpipili ang kakatawan sa Pilipinas sa World Entrepreneur of the Year 2025 na gaganapin sa Monte Carlo, Monaco sa June 2025. Wow! Congrats and good luck, Bossing Antonio Co. Ayan, pagbati mo lang kay Kuyang Felix Co. Mayor siya ng Star City. Balikan natin lang pang mga reports. Standby Yuel Reyes. Standby dating DAR Secretary Nani Braganza. Oras, Sister L. It's 9:42. Generica Drugstore. Damang Star City, Deo makalma ang inyong lingkod. Oras, Sister L.
It's 9:50. Oy, pa-full tank ka na ha. Malaki-laki ang oil price increase bukas. Ay, ha? oo nga, lakay. 2 pesos and 50 centavos. Ha? Lakad-lakad na lang Ayan, siguro. Huwag na tayo mag-aircon. Oo. Ayan, Pwede ba yung lakay ang init-init? Ayan. Sa bagay, pagka umaga, pwede mong ibaba lang yung bintana. Ayan. ng Nakatipid kaya yung pagka, halimbawa, matraffic. Nakakatipid ba yun, lakay? Kaya nga, tanong ko nga eh. Ayan. Ay, hindi ko rin Bossing alam. Cesar Lee, paano yun? Parang Mike. Ayan, Mike yung Toyota Alabang. Ha? Ayan. Hi, Boss Mike, Boss Cesar. Alam ba kung matraffic na gano'n, ang tagal-tagal man, nakita mo yung stoplight, nakalagay doon na 125 seconds ba yung mga gano'n? Grabe, 125 lang kaya. Diyan sa EDSA kayo, mo 120 ganyan. Sobrang nakakainip, ano? Oo, kung patayin mo kayo muna yung makina, ayan, tapos pagka 5 na, start mo uli. Ayan. Kasi malapit na andar eh. Hindi naman siguro lakay. Parang nakatibid baka kaya yun? mamaya, bubusin ka na sa likod mo. Hindi, kaya nga, bago pa mag-go, ayan, pagka Start number mo na. 5 na yung, yung sign, 5 seconds, mo na, start mo na. Ayan. Parang ang hassle noon lakay. Pero Ayun feeling ko yung lang, sa aircon, ay tanong natin sa mga mas nakakaalam kung yung aircon pwede bang patayin muna. Itanong natin kay Secretary Nani. Ayan, ang dating mayor na Alamino sa Pangasinan, ha? At dating peace negotiator. Kung nga pala, wala na ang pistok. Anong ginagawang trabaho ng mga ito? Nasa ating linya mahabigan si dating DAR Secretary Hernani Braganza. Ayan, alamin natin, abay, tumatakbo ba itong senador? Senador ba tinatakbo nito? Hindi lakay. Alamin natin. Secretary Nani Braganza, sir, naimbag na bigat. Good morning, Apo Secretary. Kastabat ako, kada kayo, Manong Dayo, long time no talk po, long time no see. Oo nga po. Magandang umaga po. Good morning po. Ayan, huli kita nakita sa Netherlands eh. Sa Pistox. Ayan po at hindi natuloy yung Pistox nung panahon na yon. Babalik nga po sana tayo nung 2016. March 16, nag-lockdown po eh. Kasi dapat makakauwi po sana si Manong Joe o Joe Masison at that time. Kasi naimbitahan po natin, medyo pumayag na ho. Kaya lang hindi natuloy. May sumabotahe. Nag-lockdown ho, buong mundo. Dahil sa pandemya. Sabi na aking buwit, tatakbo ka daw na senador, Secretary Nani Braganza. Ay, naku, Diyos ko po. Paano ganito po, after 8 years ng pagpaplano, nabuo po namin yung party list po namin yung party list. Akala ko naman, senador ang tatakbuhan mo. Manong, kung susuportahan mo ako, lalakas ang loob ko. Sige, tatas ko ng kamay mo. Sayang po. Ano itong party list po ninyo, Secretary Nani? Ito po ay isang party, ito po ay isang political party, hindi po siya sectoral party list. At ang advokasya po nito ay magkaroon ng komportabling buhay yung mga ordinaryong pamilyang Pilipino sa pamamagitan po ng matinong paggogobyerno. Yun po yun. Nakakalungkot naman isipin na marami pa rin po tayong kababayan na medyo mababa po yung kita at hindi natutugunan yung mga pangunahing pangangailangan po ng pamilya, katulad po ng edukasyon. Napakababa ho kasi ng college graduate sa Pilipinas, Manong Dayo. Dapat may baba po natin yung gap of rate. Kung mas maraming kuleyo, mas maganda po sana kasi may kasabihan ho tayo, kung ano po yung diploma mo, yun ang kita mo, yun ang kabuhayan mo, yun ang kinabukasan mo. Akala ko Apo Secretary ang advocacy niyo dahil data kayong Agrarian Reform Secretary. Akala ko advocacy niyo lahat ng pamilya may lupa. Well, alam niyo kaya action dapat ang pangalan ho niyan kasi nung panahon na ako po ay nasa kabinete, nasa tapat ko lang po si Secretary Rocco. Si Secretary Rocco po, Raul Rocco, siya po ay namimigay ng diploma. Ako naman po ay namimigay ng titulo ng lupa. Yun po yun eh. Nakapagbigay naman po tayo ng 225,000 na titulo ng lupa during that time. At yun lang naman po yung ibinigay na budget po sa akin. In fact, medyo na-overshot nga po natin yung ban. Siyempre, mahalaga po yun dahil siyempre kabuhayan po yun ng mga kababayan ho natin.
Kasama ba rito ang peace negotiator din, Apo Bebot Bello, Sylvester Bebot Bello III? Hindi po actually kaya nga action dapat to kasi ang kasama ko po rito yung anak po ni Senator Rocco at yung pangatlo po si Mr. Edgar Lagman, isa naman po siyang nurse. So kaming tatlo yung magkakasama, so kasama na ho rito yung kalusugan, yung buhayan, siyempre kalikasan at siyempre ho pangkapayapaan. Ito po yung aming plataforma. Ito ay sabi mo political party list at hindi sectoral. Ano bang pinag-iba nung Pag sinabi mo sectoral po, at saka political kaya pala at saka ang dami nagsulput ang mga party list ngayon na secretary. Yung pong sectoral ho kasi nakatutok sa isang sektor, single issue, pwedeng kababaihan, pwedeng kabataan. Yung sa amin po medyo komprehensibo, medyo diverse yung aming plataforma at inclusive. Pwede kong sabihin na progresibo ho ito sa kadahilanan na alam niyo naman po, pagdating sa pagsasagawa ng batas, nanggaling na rin po naman ako sa Kongreso. At ipinaglalaban lang ho natin yung mas marami nating bilang ng kababayan na hindi lang po isang sektor. Bakit ang galing-galing ng Secretary Nani Braganza, dating congressman, dating cabinet member, secretary, bakit hindi ka tumakbo sa regular district at bakit bakit party list? Totoo po yung Manong Beo. Nung ako po ay mayor, sa usapin ng edukasyon, nakapagpatayo po tayo ng isang state university sa Alaminos. So mas marami pong gumagraduate na sa kolehiyo po ngayon. Nakuha po natin yung 100 islands sa national government. So daang libong turista na po, naging kabuhayan, trabaho, negosyo ng aking mga kababayan, kalusugan, napagtatayo po tayo ng ospital, at marami pa po. Kaya lang ho, ang problema ho, nung binuuho namin yung platform namin, sabi ko nga po kanina, medyo diverse yung platform at inclusive. So minarapat ho namin na pumasok sa isang mas mahirap na labanan, yung party list. Kasi ang kampanya ho buong Pilipinas. Para mas marami po tayo makausap na sektor, mga kababayan ho natin, at matanong at makonsulta po natin sila. So it was our platform that dictated our politics, hindi ho yung personal na interest po namin. Okay, so good luck Apo Secretary Nani. Ayan, maganda ang ngayon maganda ang congressman ngayon. Malaki ang pork barrel, bilyones na. Well, yun po yung sabi lang, malaki ho yung budget po kasi ngayon 6.3 trillion po ata pesos yung budget po ngayon. Kaya yun ho yung sinasabi ho namin yung aksyon dapat ang maging CCTV ho ng mamamayan sa Kongreso dahil taon-taon pinag-uusapan ho yung budget. Kaya ang tanong lang ho namin sa mga kababayan ho natin, magkano ka sa budget na yan? Nararamdaman mo ba? Nasasalat mo ba? Nadagdagan ba yung trabaho mo? Maayos ba PhilHealth mo? Ayun. Diba? Nadali mo yung PhilHealth. Nadali mo yung PhilHealth, Secretary. Baka sandali lang, sisingit lang ako. Baka ako makalimutan ito, May kausap akong retired police colonel kagabi, Sister L, Secretary. Alam mo ba na grabe pala ang mga pasyente dyan sa Camp Crame Hospital? Abay, yung mga may sakit sa kidney, yung mga nagdadialysis, maniniwala ka ba na alas 12 ng hating gabi, pumipila na sila dyan sa Campo Crame para sa dialysis. Oo, grabe. General Marbil, ayan, pakicheck nga po ito. Baka pwede namang tulungan yung mga pulis, dating pulis na may problema sa kidney. Alas 12, ayan, pumipila grabe yun lakay, madaling araw hating gabi pa. Kawawa naman sila. Okay, Apo Secretary, sir, proceed. Alam mo, Manong Deo, dalawa lang ho klase ng pasyente sa Pilipinas Yung kaya magbayad sa pribadong ospital at yung umaasa na lang po sa mga public hospital. Kaya isa po yan sa mga ating adhikain. At sana po yung mga specialty services madala po sa probinsya. Opo, tama. Dialysis. Hindi lang po dapat nasa Metro Manila. Pangalawa ho, taasan ho natin, babaan ho natin yung out-of-pocket expenses
mula sa PhilHealth. Katulad po ng mga laboratory testing. Yung dialysis, alam ko po, kasama na po yan sa coverage ng PhilHealth. Kaya lang po kailangan maipwesto at mailagay sa mga tertiary at mga secondary hospital po natin para mabawasan man ang saling pamasahe, hindi malayo sa pamilya yung mga pasyente at may mag-aalaga po sa kanila kung ito po ay nasa probinsya. Actually, ito isa sa mga programa ng Pangulong Bongbong Marcos, yung mga special hospitals, dapat hindi lang sa Metro Manila, dapat palawakin din sa mga probinsya yan, Apo Secretary. Totoo po, nabasa ko po at napanood ko sa TV na may balak po ata silang maglagay ng mga specialty hospitals. Uunahin po ata nila dito sa Central Luzon. So magandang programa ho ito at dapat po suportahan ng Kongreso. Kasi sa Pilipinas ngayon, maraming may sakit, lalo na ho yung maintenance sa gamot. Totoo yan. Problema ho yan. So kung hindi po ako nagkakamali, mga 60% lang po ata ang coverage ng PhilHealth. Sa Pilipinas. So, parang ganun din sa ibang bansa. Sa buwis naman natin kinukuha yan. So, it's just a matter of priority. Sino ba yung uunahin natin? Yun lang naman po yung katanungan, Manong Delio. Okay. Apo Secretary, sir. Maraming salamat. Diyos Agnina na imbaga bigat. Apo Secretary Nani. Salamat, Apo. Right, endorsement mo, Manong. Well, Apo. Anytime. Maraming salamat po sa inyo. Ayan. Mga kaibigan, dating DARA Secretary, ayan, dating Mayor, dating Congressman Secretary Nani Braganza. Mayor siya na Star City, Deo makalma ang inyong Uy, batiin natin advance happy birthday. Sino lakay? Si Apo Little President Secretary Lucas Bersamin. Advance happy birthday po. Abay, sa Biyernes pala ang birthday niya, ha? Ayan. Biyernes, yan ay October 18. Ayan. Oh. Apo Secretary Lucas, Attorney Adrian, Jomar, alam ba tayo yan? Di ba magpaparandom si Apo Little President Secretary Lucas Bersamin? Ayan. Baka pwede magpakain ng sinukat, Apo. Ano yung sinukat? Malagkit na yan. Malagkit. Ayan. Ganun yung handa namin sa probinsya na sa Ilocos. Para siyang lakay. Walang pambili ng pansit. Ayan. Parang biko. Ayan, parang biko. Ayan. Samantala, report na si Sir El mula kay Yuel Reyes. Alamin muna natin ang mga latest na pangyayari sa Metro Manila ngayon sa report ni Yuel Reyes. Yuel? Good morning, Lakay, Sister L. Sa pool ng water service interruption, ang ilang mga bahagi ng barangay sa Quezon City at San Juan City mamayang gabi sa abiso ng Manila Water. Apektado ang bahagi ng Barangay San Roque, Barangay Mangga at Barangay Immaculate Concepcion sa Quezon City, habang ilang bahagi naman ng Barangay Rivera sa San Juan. Dahil yan sa isasagawa pa rin line maintenance activities ng Manila Water na magsisimula alas 10 ng gabi mamaya hanggang alas 4 ng madaling araw bukas. Samantala, nagkabanggaan ng 3 sasakyan sa kahabaan ng westbound lane ng Pasig Boulevard kaninang bago mag-alas 6 ng umaga. Sangkot dito ang isang dump truck, jeep at private vehicle. Pansamantalang isinara ang bahagi ng kalsada dahil sa aksidente sa harap ng Rizal Medical Center. Pero bago mag-alas 7 ay possible na muli sa sa lahat ng mga motorista ang westbound lane ng Pasig Boulevard matapos maalis ang mga sasakyang nagkarampola. Samantala, sa Manila, naglabas na ng mga paalala ang Manila Health Department para sa mga dadalaw sa Manila North at South Cemetery ngayong Undas. Bukas ang parehong sementeryo mula October 30 hanggang November 3 o mula Miyerkules hanggang Linggo 5 a.m. to 7 p.m. Sa mga araw na ito, walang papayagang sasakyan na makapasok at pansamantalang suspendido rin ang pagdilibing o cremation, habang ang paglilinis at repairs naman sa loob ng sementeryo ay papayagan lang hanggang October 26. Samantala, Lakay, Sister L, ngayon o kaninang alas 8 ay naglabas ng thunderstorm advisory ang Pag-asa na maaaring tumagal hanggang 3 oras kung saan posibleng maranasan ang moderate to heavy rain showers na may kasamang pagkidlat at malalakas na hangin sa Bulacan, Nueva Ecija, Batangas, Pampanga, Tarlac, Cavite at maging dito sa Metro Manila. Yan ang latest sa Metro Manila ngayon. Ito si Yuel Reyes para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Yuel Reyes. Mayor siya na Star City,
Deo makalma ang inyong Parang nagbabago na isip ko, Sister L. Next election siguro, nakapag-file ako ng COC. Ha? Oh, bakit? Congressman na ang tatakbuhan ko. Oh, saan ka tatakbo? Dito. Kasi sa Anong distrito? Mayor ng Star City, parati abonado eh. Sa Congress, kung manalo tayo, bilyones ang pork barrel, Sister L. Hindi ka galit sa pork? Ha? Hindi ka galit sa pork? Kung kayo ay may tinatago Ipamimigyan naman natin. Pwede. Kunin natin, pamigay natin. The more you give, the more you receive. Yan. At saka, matulungan natin yung mga walang pera. Walang pamili ng gamot. Lakay, alam mo, totoo yan. Ang sobrang sakit, Lakay, sa puso na makita yung mga kababayan natin, lalo na, Lakay, biglang may magme-message sa'yo. Alam mo ba, Lakay, may kakilala ako, parang nag-message siya, mangiram lang siya ng 500 to 1,000 dahil kapos sa pambili ng gamot. Alam mo yun, ang sakit sa puso, Lakay, dahil bakit ganun? Ba't kailangan umantong sa manghihingi ka sa kapwa mo Pilipino? Yung gobyerno natin, wala bang ginagawa? Ayan ang masakit dyan. Ayan, katulad niya, yung mga, good morning, Kuyang Colonel Eli Camiling. Ayan. Retired colonel ito at siya yung nagkwento sa atin, Sister L. Na magpapadialysis sana siya sa Campo Crame. Diyos ko, alas 12 pa lamang, haba-haba na ng pila. Naku, parang tinalo pa pala niyan yung sa mga, di ba, Lakay, sa mga pumipila sa ayuda? Ayan, tama ka. Oo. Kaya siguro, Jalmar Bill, PNP, General Gina Fajardo, baka pwedeng ma-action ito. Kawan naman yung mga dating mga retired police officers. Baka pwede, Lakay, gumawa sila ng system by appointment para hindi napipila. Para makapila pala sila, Sister L, yung lalo yung mga galing probinsya. Nagre-renta na dito sa mga malapit dyan sa Campo Crame. Oo, para alas 12 pa lang, nakapila na. Kaso, Lakay, ang ano doon is pandagdag mo na sana yun sa mga gastusin mo. Yung ipang-rerenta mo doon sa titirhan mo. Hindi ba pwedeng by appointment yun, Lakay? I mean, mamaya, ganitong oras ako ako yung aasikasuhin na pasyente. Pwede bang ganun? Yung sistema? Pwede rin siguro. Kaya lang, kung pumila ka, pang isang linggo ka. Ayan. Dialysis kaya nga, Lakay. Twice a week. Hours lang. Ito yung pagitan ng oras. Si next patient naman yung idadialysis. Siguro ang solusyon yan, dagdagan ang dialysis center. Para hindi din magsiksikan sa iisang lugar, Lakay. Mantakin mo yan. Pag-servisyo na sa gobyerno, pagkatapos ganyan ang servisyo natin sa kanila. Kung kayo Secretary Ted Herbosa, ayan, Mr. Ledesma ng PhilHealth, ayan. ay mag-ingat tayo. Ang buwit ay sobrang chismoso. At yan ang kabayan natin palatuntunan ng damdaming bayan. Ako po si Deo Macalma. Sister L po, Elaine Apit, ay gusto ko pala mag-thank you sa Hair Shop Salon Manila. Ayan, dyan sa my 4th level, sa Robinson's Ermita. Thank you for taking care of my hair. Bagong kulay, Lakay, di mo ba napansin? Ang kulay nito ay milk tea ash. Ganun ba? Thank you po. Parang kulay ng book nung sa Lord of the Rings. Akala ko naman yung sa ano ba tawag doon? Yung, mo na nga. Hindi ko na maalala. Pero thank you, Miss A. Thank you, Miss Bell. At sa lahat ng staff ng Hair Shop. Good morning, Yusek Anton Aguilar mula kay Kuyang Harvey. Susunod na presyon tulong Wonder Woman, Miss May Binauhan. Bye-bye.